Good evening po, Life Giver Binyan. Ayan, sige po, pwede po ba maimbita ng bawat isa na tumayo kahit nasa online tayo at magandang gabi po. Before we start, can we just pray? Father, maraming salamat po sa gabing ito. God, naniniwala po kami na itong unang araw ng Seek First namin. Father, may gagawin ka na po. May sasagutin ka na, Ama, na panalangin at katatagpuin mo po kami. Pupunuhin mo kami, God. And right now, God, as we start, dalangin mo na ikaw pong sumama sa amin. Lord, makita mo nawa ang puso namin, Lord, yung pananabik nito na makita ka, yung pananabik po nito, Ama, na masilayan ka at maranasan ka ulit. Right now, Father, I pray, ikaw pong sumama sa gagawin namin, ikaw pong maitaas, mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sige, palakpuan po natin ang ating Lord. Sino dito handa na purihin ang ating Panginoon at sabihin na nanabik na siya na makita. Amen! Come on, clap your hands. Let's sing. Buhay narito ngayon, naghihintay, naasama sa presensya, ako'y muling maranasan. Buhay narito ngayon, naghihintay, nanabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sa pawisin natin. Ang buhay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya, ako'y muling maranasan. Buhay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Let's sing! Sumasayaw na nga, nagalak tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Yes, Lord! Isang pawisin natin. Ang buhay narito ngayon, naghihintay, inasam, naasama sa presensya, ako'y muling maranasan. Ang buhay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sagalang tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Minsan pawisin natin. Sumasayaw na nga, sagalang tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Yes, Lord, pagin mo ang mga buhay ng bawat isang narito. Come on, let's continue to be in the presence of our God. And right now, before we do anything, before we seek our God, mahalaga pong ibigay po muna natin ang buhay natin sa Kanya. Maybe this past few months, past few days,
marami ka nang tingnan at nawala na yung focus mo kay God. Pero this time, pwede po ba, as we worship our God, sa Kanya muna tayo tumingin, sa Kanya muna yung focus natin at ibigay natin muli yung ating buhay. Come on, bibigyan ko kayo ng oras. Just talk to God right now.
ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, o Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, o Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, o Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, mapupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, o Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, mapupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, o Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, mapupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, o Jesus. Ikaw lang. Lord, maraming salamat po sa gabi nito. We are excited, Lord, kung ano pa pong gagawin mo. Maraming salamat po. Ikaw ang maitaas, mapapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Father. Grabe. Okay? So this week, the Lord will really reveal to us no what are the marks of a true disciple. 'Di ba? Sino dito gusto niya talaga na mamarkahan siyang tunay na disipulo ng Panginoon? Okay? So tonight, let me share to you no this first mark of a true disciple. So here's our topic. Sige po pakilabas. Okay, nandyan na po yan sa ating ayan. Sa ating poster nakalagay na rin, 'di ba? Love one another, the heart of a disciple. Okay, so coming from the book of John, okay, John 13 verses 34 to 35. Yan, 'di ba? So let's read. Sabi diyan no, John 13:34 to 35, kay a new command, kay a new command I give you. Tandaan natin yung word na yan. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So paulit-ulit si Lord. Okay, dun sa word na love one another. Amen? Okay, so brief background lang po, okay, or context of the verse, bago po sabihin ni Lord po, okay, yung John 13:34 to 35, kung babasahin po natin, yung mga naunang verses, okay, nasa Last Supper na po yan sila, kasama po ang kanyang mga disciples, at ilang oras na lang po ay, alam mo yun, ipapako na siya sa krus. At sa pagkakataong ito, alam ni Jesus na konting oras na lang ang ilalagay niya, okay, na kasama niya ang kanyang mga disciples. At malapit na siyang umalis. Kaya binigay na po niya, okay, sa kanyang mga disciples yung mga huling habilin. And in this chapter, pinakita ni Jesus, okay, makikita natin diyan in John chapter 13 verse 1 to 17. Okay, kung mababasa natin, nandiyan po yung washing of the feet of his disciples. Okay? And ito na rin po yung time na umalis si Judas na alam mo yun, para i-betray si Jesus. So makita din mo natin yan sa John 13:30.
At habang ang 11 disciples po ni Jesus ay kasama niyang naiwan, dito ngayon niya binigay yung kanyang tinatawag na new commandment, sorry, new commandment. Okay, pakisabi nga sa comment box, new commandment. Okay, so John, sabi doon no, sa John 13, lumabas po yan, a new command I give you. Okay, love one another as I have loved you, so you must love one another. So I just want to tell you that there are two primary Greek words po in the word new. Okay, gusto ko lang po i-present ito sa inyo. Number one, or letter A, is neos, means new in time. So this word describes, something that is recent, sabi natin, youthful or recently produced. Kumbaga parang sinasabi lang natin, nagbago lang siya ng time, ng origin, ng age, pero ganun pa rin. Parang bumili ka ng bagong cellphone, pero ganun pa rin yung unit, walang pinagbago, same color, same size, same features. Pero pag sinabi mong kainos, okay, because this is the number two, okay, Greek word is kainos, means new but different. Wow. Okay, new but different. Alam ko, naririnig nyo na yan, okay, sa Kainos Bible School, okay. Di ba? New but different, it refers to something that is fresh, superior, and different in character. So, bago siya, pero kakaiba. Bago siya, pero mas angat siya sa iba. May new standard, okay, may new may new way of living ka na. Okay, so I just want to give you the sample of Neos. Before you met Christ, 'di ba? Pwedeng nare-relate lang natin dito sa topic no. Before you met Christ, mahal mo yung mga tao kasi mabait, 'di ba? Pinapatawad mo yung mga tao na nagsorry sa iyo, pero pag hindi nagsorry, bahala ka diyan. Okay? Tinutulungan mo yung mga taong tumutulong sa iyo. Tinutulungan mo sila kasi tumutulong din sa'yo, pero pag hindi ka na tinulungan, bahala ka na diyan. Okay? Because naturally, we really love people, minamahal mo lang sila, diba, sa bagay na gusto mo lang silang mahalin or gusto na, yung sa paraan natin. But in kindness, kind, okay, is what? As you follow Christ, nagpapatawad ka kahit hindi ka nagsusorry. Kahit hindi pa sila nagsusorry. Okay? Tumutulong ka kahit walang kapalit. You pray for people who hurt you. Okay? You love your enemies, and that's kindness. Not a new version of love, but completely transformed kind of love. Okay, yung kahit ayaw mong mahalin, pero dahil disciple ka ni Lord, mamahalin mo sila kasi gusto silang mahalin ni Christ through you. Andiyan ka ba? Yung parang, Lord, mamahalin ko ba to? Teka lang, parang, ay, pero sige Lord, disciple mo ko. 'Di ba? Kaya nga in our main text tonight, ang ginamit na Greek word po ni Jesus dyan is kainos. Means may kindness May kind. kind Okay, 'di ba? May kindness kind of commandment si Lord sa kanyang mga disciples, may new kindness way of loving one another si Jesus na gusto niyang gawin na kanyang kanyang ipapagawa okay sa kanyang mga disciples. So sino dito naniniwala siya disciple siya ni Lord? Taas po ang kamay. Thumbs up, 'di ba? Heart react dyan. Okay? Kaya nga po, no, sa huling bilin niya sa kanyang mga disciples, probably nagagawa na yung love as you love yourself, pero this is new. Love one another as I loved you. Wow. Di ba? Love one another as I loved you. Magmahalan kayo tulad kung papaano ako magmahal sa inyo. Amen? So right now, I just want you to give 3 points. No, what are the marks, okay, of a true disciple of Christ? Amen. Are you ready? Diba? Are you ready? Amen. So number one, a true disciple obeys Jesus' command to love. Okay. John 13, verse 34a, a new command I give you. Sabi niya doon, love one another. So in this verse, sinasabi ni Lord na hindi option talaga sa isang tunay na disciple ang magmahal. Diba? Well, in fact, this is not a suggestion, this is not a preference, hindi siya rules. Okay, but it is a command from the Lord. Amen? Diba? Pakitype nga po, command. Diba? Hindi sinabi ni Jesus, oh, mahalin mo yung taong yan kasi mabait yan. Mabait yan sila. Sige, mahalin mo, buhos mo, buhay mo dyan. Okay, so pag hindi mabait, oh sige, wag na.
'Di ba? Hindi niya sinasabi na, "O sige mahalin mo yan kasi nanglilibre ang mga yan." Hello? Hindi rin niya sinabi na mahalin niyo yan kasi deserve nila yan, no. Pero ang new commandment niya is what? Love one another. So lumalabas kapag totoong disciple tayo ni Lord, yung binibigay o yung love na binibigay at pinapakita natin sa iba ay hindi nakabase sa ugali ng tao, hindi nakabase sa estado nito, kundi nakabase yung pagmamahal natin kung papaano natin sinusunod si Christ. Amen. Okay, PowerPoint, love is not an emotion, but it is a decision of obeying the Lord. Hello? Love is not an option, but it is a command from the Lord. It is a kainos kind of love na you love one another beyond doon sa kaya mong ibigay na pagmamahal. Okay, sa kasama mo sa church, kasama mo sa life group, sa ibang tao. 'Di ba? You love one another kasi utos ni Lord. You love one another kasi ito ang gusto ni Lord. Amen. Hello? Can you ask yourself tonight, no? Pwede ba tanong mo yan sa sarili mo na may mga tao ba akong kailangan kong patawarin kahit hindi nila hingiin? 'Di ba? Pinipili ko bang mahalin yung mga taong nasa paligid ko kahit ba mahirap? Okay? Because why? A true disciple of Christ does not choose whom to love. They choose to obey Jesus. Hello? A true disciple of Christ does not choose whom to love. They choose to obey Jesus. Hindi ka namimili kung sinong mamahalin mo. 'Di ba? Magmamahal ka kasi pinipili mong sumunod sa Diyos. Amen? That's number one. Number two, a true disciple love like Jesus. A true disciple love like Jesus. Kasunod nun, sinabi ni Lord, love one another as, okay, as I have loved you. So you must love one another. Alam mo, lumalabas lang po, no, may nag-aaralan ko tong topic na to. Sabi ko, grabe Lord, hindi mo lang pala kami tinawag to serve, hindi mo lang kami tinawag to become a minister sa church, pero Lord, tinawag mo kami to love like you. We are called to love like Jesus. We are called to be identified that we have this Christ love like in our lives. Di ba? Yung kung paano magmahal si Lord. Ganon din tayo magmahal. Doon tayo tinawag ng Panginoon. 'Di ba? Ito yung new. Ito yung sinasabi ni Lord na new. Ito yung sinasabi ni Lord na kainos sa commandment niya na hindi lang love, kundi love as I have loved you. Lumalabas, hindi standard mo kung paano ka magmamahal, pero standard ng Diyos. Amen? Hindi ang personality, hindi ang looks, hindi feelings. Hindi kaya, di ba kaya ka nagmamahal, hindi dahil, ay, mamahalin kita kasi ang ganda-ganda mo. 'Di ba? Mamahalin kita kasi lagi mo akong ano, eh, lagi mo akong dini-date, lagi mo akong nililibre ng kape. Hindi, eh. 'Di ba, hindi feelings kaya ka nagmamahal, pero dahil kay Jesus. 'Di ba? At dahil kung papaano mo nararamdaman yung pagmamahal ni Jesus, kaya ka nagmamahal sa iba. Amen. Kaya mahal mo yung ka-churchmate mo kasi love yun galing sa Lord. Amen. So right now, how does Jesus love? 'Di ba? Pinakita yan ni Lord, pinaramdam yan sa atin ni Lord. He loves us unconditionally. 'Di ba sinabi niya yan sa Romans 5:8, dinemonstrate niya yan. Ano pa? He forgave. Ephesians 4:32. Pwede yung picturean na lang pag nabuo nyo na yung sa slides. Tapos i-meditate po natin. He served. 'Di ba makikita po natin yan sa John 13:4, 14 to 15. 'Di ba? He was patient. 'Di ba? John 13 verse 1. Even sa 2 Peter, sinabi niya po yan. Ano pa? He accepted people. 'Di ba? Luke 19:5 to 10. He sacrificed himself. Nakikita natin sa 2 Corinthians 5:21. And He loves us eternally. Romans 8:38 to 39. And you know what? Kung titignan po natin all of these things, pinaramdam yan ni Lord sa atin at patuloy niya pong pinaparamdam sa atin. Amen po ba yun? Amen? Hello? Diba? Ang Christ-like love pala ay hindi selfish. It is a servant-hearted and a sacrificial love. Hindi nakabase si Lord sa emosyon
niya kung mamahalin niya ba tayo o hindi. Paano kaya no kung si Lord nakabase sa emosyon katulad natin, yung love niya sa atin? 'Di ba? Can you imagine? 'Di ba? Pwede niyang 'di ba? Pwede na lang niyang, "Okay, sige ang kulit mo, pasaway ka, sige alis ka na, hindi na kita mamahalin." So, kung emosyon lang ni Lord, wala na tayo, eh, pero buti na lang hindi. Sabi mo nga, buti na lang hindi. 'Di ba? Buti na lang hindi tayo katulad ni Lord. 'Di ba? Meaning, in any season of our lives, mahal tayo ni Lord. Kahit hindi tayo faithful, mahal tayo ni Lord. Kahit may flaws, mahal tayo ni Lord. What does it mean? Ito yung love na gustong i-implement ni Lord sa kanyang mga disciples sa ating mga buhay. 'Di ba? Na alam mo yun yung love na maipaparamdam natin sa ibang tao, lalo-lalo na sa mga nakakasama natin. 'Di ba? Sa bahay ba, kung 'di ba kung i-meditate po natin 'to, no, sa bahay ba mas mahalaga ba yung makipag-argument ka o ma-preserve yung relationship mo sa magulang mo, sa anak, anak sa magulang? Sa church ba, nagse-serve ba tayo kasi um mahal natin yung pinagkatiwala sa atin ni Lord, o kasi gusto lang natin ma-recognize? 'Di ba? Sa trabaho, paano mo ba pinapakita yung love mo sa coworker mo? 'Di ba, na mahirap intindihin, mahirap mahalin. 'Di ba gano'n din sa school, gano'n din sa mga students natin. Amen. You know what, no, sabi po ni Charles Spurgeon, we are to love our neighbor as ourselves, but we are to love our fellow Christians as Christ loved us. Amen. And that is far more than we love ourselves. Sa totoo lang, hirap po magmahal ng tao kung hindi naman kamahal-mahal. Tama po ba? Amen. Pero dahil tayo ay minahal, patuloy na minamahal ng Panginoon. 'Di ba? Patuloy tayo minamahal ng Diyos. Lalo na po sa panahon na hindi tayo kamahal-mahal. Who are we? Sino tayo para makipag-argue? Sino tayo para sabihin kay Lord, Lord, ang kulit naman yan, eh. Eh, Lord, kasi di naman yan nakikinig sa akin, eh. Tingnan mo, kasama ko na nga yan sa ministry, pero ganyan pa rin, ang kulit-kulit pa rin, eh. Wag na nga lang. 'Di ba, sino tayo para hindi mag-extend ng love sa iba? Sino tayo para hindi mag-extra mile, okay, na iparamdam yung pagmamahal natin sa kanila? Amen po. 'Di ba lalo na po sa ating mga kasama, 'di ba? Kapwa disciple din natin, kapwa minister natin sa simbahan, sa life group, sa satellite. Amen. Alam mo, no, lumalabas na the question is not do I love people, but the right question is do I love people the way Jesus loves me? Amen. Okay, hindi siya yung nagmamahal ba talaga ako sa tao, pero the question is, mahal ko ba talaga sila the way na kung paano ko mahalin ni Lord? Do we really love like Christ? 'Di ba? 'Di ba? Can we meditate this question later kahit after na ng ano natin, no, ng Zoom natin, na balikan mo 'to, na o nga, no? 'Di ba, balikan mo yung mga taong nakasalamuha mo, balikan mo yung mga ka-churchmate mo, balikan mo yung mga taong kasama mo. Do we really, or do I really love like Christ? Mahal ko ba talaga sila katulad ng pagmamahal ni Lord sa akin? Amen. Hello, are we here? Andyan po ba tayo? 'Di ba? So sino po dito naiintindihan po ako, 'di ba? So iyan po, unang marka po ng pagiging disciple, true disciple is, sabi do number 1, obeys Jesus' command to love. Pangalawa is what? True disciple, love like Jesus. And number 3, a true disciple is known by love. A true disciple is known by love. So dinugtungan ni Lord, verse 35, sabi niya, by this everyone will know that you are my disciples. Inulit niya ulit, if you love one another. Alam niyo po ba sa Bible, no, kapag paulit-ulit ang isang bagay, paulit-ulit ang sinasabi ni Lord, ibig sabihin napaka-importante po nun. Okay? Sa panahon po kasi nito, in the first century, no, bawat group po may sarili silang mga tinatawag natin identity marker. Okay, parang paraan yan para makilala sila. Like for example, yung mga Jews po. Yung mga Jews ay kilala sila sa mga kilala sila sa circumcision at sa mahigpit nilang pag-o-observe ng Sabbath. Ang mga Roman soldiers naman po, madali silang makilala by their armor. Okay? Yung mga religious teachers, they are known by mga distinctive clothing, yung mga mahabang robes. Yeah, 'di ba? Mga rabbis po or mga Jewish teachers, kilala yan sila sa kilala sa mga disciples or followers na
sumusunod sa kanila. Kumbaga parang ito ano to, for example, ito disciple to ni Pas Eva at disciple to ni ano. So nakikita sa mga disciples na sumusunod sa kanila. So sa madaling salita po no, ang identity ng disciple ni Jesus ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa paraan ng pagmamahal nila sa kapwa. Amen. So ang love na naging sabihin natin no bagong badge or uniform ng isang tunay na follower ni Christ is yung pagmamahal. Amen. Yung nagmamahal kayo sa isa't isa. It must be what visible. Kailangan kita, 'di ba? Evident siya that we are belong to Christ. So bilang ikaw disciple ka ni Lord, dapat nararamdaman sa iyo, nakikita sa iyo na belong ka sa pamilya ng Panginoon, that you are belong to Christ. Amen. Hindi lang salita, pero sa gawa. Amen. 'Di ba? Hindi naman kasi sinabi ni Lord na tayo no as a church or sabihin natin as a individual, mare-recognize tayo, makikilala tayo sa kung gaano ka kagaling sa theology. Okay? Hindi na naman tayo makikilala no sa dami ng verses, 'di ba, na alam natin kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-consistent sa devotion mo, kung gaano ka katindi mag-worship lead, tumugtog, okay, o mag-ministry, kung gaano ka kagaling o sabihin natin ka-powerful mag-preaching, kung gaano ka kahabang mag-pray, okay? Hindi ka rin naman mare-recognize kung sa anong posisyon meron ka sa church, like you are a pastor, you are a coach, you are co-leader, or sabihin natin mentor ka, ministry head ka, you will be known and recognized bilang totoong disciple the moment okay, you love the people around you. Tanong, ramdam ba si Jesus sa'yo? Hello? Ramdam ba si Lord? Ramdam ba yung love sa'yo? Amen. We will be known the moment tayo po, no? Tayo ba as a church? You know, kita ba si Lord sa atin? Ayan, life giver din yan. Nako. Diba? Okay? Kaya ako nandyan lagi sa church kasi grabe ramdam ko yung ano yung love ng Panginoon. Kaya nga ako umaattend ng satellite kasi grabe ramdam ko yung love ni Lord. Because you know, PowerPoint love is the strong evidence of a visible relationship with Christ. Amen. Ang pagmamahal ang pinakamalinaw po na ebidensya sa mundong to na tayo ay mga totoong disciple ni Jesus. Bakit ka matinding magmahal? Bakit kilala ka ng tao sa pagiging, alam mo, pagdating sa matinding love? Kasi ramdam na ramdam si Jesus sa'yo. Amen? Ramdam na ramdam si Lord sa'yo. Hello? Ramdam ng tao yung malalim mong relationship kay Jesus. You know, as a church, di ba, bakit tayo, no, kilala o makikilala pagdating sa pagmamahal? Bakit? Kasi matindi yung what? Relationship. Yun, alam mo yun, yung tawag dito, dikit natin sa Panginoon. Remember this, okay? Hindi makikita ng tao si Jesus physically, pero makikita nila si Jesus through us. Amen. Di ba, ang sarap, sabi ko nga kanina, ang sarap makarinig no na, alam mo ba, nakaramdam ako ng love ni Jesus galing sa'yo. Ang sarap nun no, no parang, Lord, grabe, ginagawa ko lang naman to kasi ito yung utos mo. Kasi ito yung sinabi mo. Di ba? Alam mo ba, okay, gustong gusto ko palagi sa church kasi ramdam na ramdam ko si Jesus sa church. Amen. Okay lang ba yun na tayo mismo sa loob ng simbahan, maramdaman natin na mahal natin yung isa't isa. Mahal mo pastor mo, mahal mo coach mo, mahal mo mentor mo. Ikaw bilang pastor, mahal mo yung disciple mo kahit pasaway. Okay. Di ba? May mga mag-heart react dyan. Joke lang. Okay, di ba? Yung kahit alam mong, teka lang Lord, sumasagad na ako, pero kasi, sige, mahal mo ako, kaya mamahalin ko din to. Amen. Hello. Yung alam mo yun, mapuno tayo sa loob ng simbahan na mahal natin ang isa't isa. Bakit? Kasi dito yung love na galing sa atin. Kasi kapag galing lang sa atin to, for sure mawawala. For sure mawawasak. For sure masisira, matatanggal, mawawala. Pero kung love galing kay Lord, I wanna tell you, kahit anong season meron kayo, kahit anong pagdaanan ninyo bilang mga disciple ng Lord, bilang mga minister, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo mabubuwag. Hindi tayo matitinag. Why? Kasi yung love galing sa Diyos. Galing sa Panginoon. Amen? 'Di ba? Sa church ba natin nararamdaman natin 'yan? Hello? Nararamdaman ba natin 'yan? 'Di ba yung love na galing sa Panginoon? Okay.
Our greatest testimony is not how loudly we worship and how passionately we are in serving, but how we deeply love. Amen. I'm not saying na mali yung bagay na yan. I'm not saying na hindi mo na siya gagawin. 'Di ba? Hindi ka natutodo sa worship mo sa Lord, hindi ka na magiging passionate. No, I'm not saying that na oh, sabi ni Pastora, wag na daw ako tumodo. Hindi. Wala akong sinasabing ganyan. But what I'm saying is, kung merong mas matindi, kung merong mas superior, or merong mas ahead sa lahat po ng bagay na yan, walang iba kundi love. 'Di ba? How deep is your love? 'Di ba may kantang ganun? How deep is your love? Huwag na natin kantahin. Why? Bakit? Dahil kahit gaano ka kagaling mag-serve, kahit gaano ka kagaling mag-worship, kahit gaano ka katindi mag-worship sa Panginoon, kahit gaano ka kagaling na pastor, na leader or coach man yan, mentor ka man, kung hindi ka marunong magmahal at hindi ka magmamahal, we will not be recognized as a true disciple of Christ. Amen. We will never be effective in discipleship. We will never be passionate in serving the Lord. Yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo, mapapagod ka lang dyan. Bakit? Kasi walang pagmamahal. Amen po. Amen po ba? 'Di ba? Right now, 'di ba? Do you want to be marked as a true disciple of Christ? So sino po dito, no, gusto niya talaga, Lord, gusto ko matapos yung buhay ko, okay, hanggang dulo, hanggang sa mawalan ako ng hininga, na ako mamamarkahan mo ako, mararamdaman ng tao na disciple mo ako. Amen. Can you, ano po ba dyan? Pwede po ba tayong mag-comment dyan na ako po, I want Lord. Yan, I want Lord, I want Lord, I want to be your disciple. Lord, gusto ko. Okay lang ba paingayin natin yung chat box parang nasa physical tayo na, oh Lord, ako yun. I want it, Lord. I want to be your true disciple. Wow, ayan po, grabe yan. Nababasa ko po yan. Grabe, no? So, tatlong bagay po, 'di ba? Na gustong sabihin sa atin ng Panginoon, 'di ba? What are the marks, okay, of a true disciple? Una, obeys Jesus' command to love. Pangalawa, love like Jesus. And number three, a true disciple is known by love. Amen. Amen. Hello. Wow. Hallelujah, Jesus. Grabe. Sino po dito sobrang excited? 'Di ba sa pinapagawa ng Panginoon? Grabe po, no? Okay? So right now, no, 'di ba? What to do? Yan. Diba? Tapos na po ako. Wow, bilis ko. Okay, kasi may time po tayo. So what to do? 'Di ba? 3 words lang po actually. So while doing this topic po, okay, God impresses to my heart this 3 words lang actually, tatlong bagay lang. Tatlong words lang, no? Do not stop. Sabihin nyo nga po, do not stop. Paki-comment po dyan, do not stop. Kung may katabi ka ngayon, kung katabi mo pamilya mo, kung katabi mo asawa mo, nanay mo, tatay mo, sabi mo, do not stop. Do not stop. Huwag kang uminto. Amen? Kaya huwag kang hihinto saan. 'Di ba? Una, syempre, 'di ba yung mga binanggit ko na kanina, do not stop obeying Jesus' command to love. Hello? Do not stop, 'di ba? Okay, obeying Jesus command to love. Why? Because it is a commandment. That's it. It is not an option to love. Hindi sinasabi ni Lord, sige na, kung kapag feel mo ng mahalin, 'di ba yung kasama mo sa church, sige mahalin mo na yan. Pero kung hindi mo pa feel, okay lang. Wala naman sinabing ganun si Lord. 'Di ba? Sabi ni Lord, a new commandment I give you. A new commandment I give you. I want to tell you, church, obedience is one of clearest marks of a disciple. Obedience is one of the clearest marks, 'di ba? Of a what? Disciple. Amen. Kapag nag-o-obey ka ng may kasama ng kurot sa puso, disciple ka na. Kapag nag-o-obey ka na dun sa mga bagay na, alam mo yon, inconvenient na sa'yo, mahirap na siya para sa'yo, yung parang nai-stretch ka na, congrats kasi disciple ka na. 'Di ba? May mga seasons, 'di ba, that may people disappoints you, pwedeng yung ibang tao sa paligid mo, even nga kasama mo sa church eh. 'Di ba? They may offend you,
Okay, misunderstand you, 'di ba? Hindi ka naman, 'di ba? Para sa iyo yung salita mo parang hindi naman siya pasigaw, pero para sa kanila pasigaw. Minsan may mga gano'n, 'di ba, na misunderstand ka, 'di ba? Pero I wanna tell you, church, huwag kang pumayag na mapahinto ka ng mga bagay na ito sa pagsunod mo kay Christ. Keep choosing love because you are choosing obedience. Amen. Hello? Hello? I have a PowerPoint, di ba? Keep choosing love because you are choosing obedience. Huwag kang huminto. Di ba? Huwag kang huminto sa pagsunod mo sa Panginoon. Kahit na may kahit pa. Hello? Kahit na may kahit pa. Do not stop. Huwag kang huminto. Amen. Pangalawa, do not stop loving like Jesus. Why? Bakit? Because Jesus never stopped loving you. Hello? Are you here? Diba? Because Jesus never stopped loving you. Kahit alam nga ni Jesus na ibibitray siya ni Judas, minahal pa rin siya ni Jesus eh. Kahit alam na niya na i-deny siya ni Lord, ay, ni Peter, okay, 3 times, he never stopped loving him. Hello? Even us, kahit nga ang dami nating pagkukulang eh, tumigil ba si Lord na mahalin tayo? No. Hindi. Well, in fact, 'di ba? Actually, no, since araw-araw nga tayong nakakaranas ng pagmamahal niya, why not extend that love to others? 'Di ba? Sa ating mga kasama sa church, pastor mo, sa leader mo, sa coach mo, sa ministry coordinator mo, okay, sa life group mo, sa disciples mo. Amen. Imaginein po natin yung church natin na hindi hihintong magmahal. Wow. Ang sarap po. 'Di ba? Hello? I want to tell you that we are called to extend God's love to one another. We are called to extend God's love, 'di ba, to one another. When you're tired of forgiving, minsan nakakapagod magpatawad, tama po ba? Minsan pag paulit-ulit na, parang, Lord, yung patience ko, Lord, ito na lang, oh. Yung alam mo, yung mapupuno na siya, 'di ba? Pero remember how often Christ has forgiven you. Alalahanin mo. Sige, pag naaalala mo na, grabe, 'di ba, nagsasabi ka kay Lord na, Lord, ganito, ganyan. Pero mamaya-maya, alalahanin mo na, Lord, ako din pala ganun. 'Di ba? Lord, ako din pala pinatawad. 'Di ba? When you're tempted, 'di ba, to give up on someone, okay, remember that Jesus never gave up on you. Amen. That's yun yung sinasabi ni Lord na kainos commandment. Yan yung new commandment na sinasabi niya dito po sa verse na to. Not just a new, not a neos, but a kainos kind of commandment na, ito yung gusto kong gawin mo. Pangatlo, do not stop being a witness of Jesus through your love. Why? Because the world is watching your life. Kaya nga there is no such things na wag mo akong titignan ha, kasi tao lang ako, nagkakamali ako, okay, ano ko. Yan po yung natutunan ko in Christianity. Actually, naging ano ko po ito before. Sabi ko sa mga disciples ko dati, wag niyo akong titignan na kasi yun, syempre nagkakasala, et cetera. Pero mali pala yun, hindi pala pwede yung ganun. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Okay? 'Di ba? Bakit? Kasi sa ayaw at sa gusto natin, dahil tayo ay mga disciple ni Christ, tayo ay mga disciple ni Jesus, whether nasa church yan, whether nasa bahay yan, whether nasa school yan, or even sa trabaho yan, I wanna tell you, titignan ka ng tao. Titignan ka ng marami. Amen? I-notice natin, no? Notice Jesus, sinabi ni Jesus, by this, everyone will know that you are my disciple. Diba? That you are my disciples. Hindi niya sinabing everyone will know because of your knowledge. Diba? Hindi naman niya sinabing because of your gifts. Hindi naman niya sinabi because of your beautiful face. Diba? Hindi naman niya sinabi because of your beautiful speaking, English, grammaring. Ay, may mga grammar ano tayo dito. Okay. Di ba how you pronounce the English? No, hindi niya sinabi. Wala naman po sinabing ganyan. But okay, well, in fact, sinabi nga niya, they will know by your love. They will know by your love. Amen. Why? Because meaning po niyan, our love becomes our testimony. Na sana makilala tayo as Christ witness kung papaano tayo
magmahal katulad ng kung paano magmahal si Christ. Amen po. Sana makilala si Life Giver Binyan or ay may nakikita po ko dito ibang mga church po or 'di ba? Sana makilala yung church mo, makilala yung church natin, makilala yung satellite mo, satellite nyo, life group nyo na, hey, kilala kita, grabe ka magmahal. Kilala ko yung church nyo, grabe kayong magmahal. 'Di ba? Grabe, kilala ko yung church ninyo. Tumatanggap kayo ng mga ganito. Sino kami? Pero sabi, 'di ba? Pero grabe, ramdam na ramdam namin. Ang sarap po nun. Amen. That every act of forgiveness, every kindness, yung patience mo, yung grabe, yung humility mo, okay? Pinopoint niya, hindi sa'yo eh. Amen, hindi sa pastor mo, hindi sa ibang tao, pero nagpo-point out sa saan? Patungo kay Kristo. Patungo kay Christ. Hey, I am a disciple of Christ. 'Di ba, Lord? Ayokong ako yung ma-highlight, pero gusto ko, Lord, ikaw yung ma-highlight. Bakit ako nagmamahal? Kasi hindi dahil sa akin, pero dahil kay Lord. I am not, 'di ba? We are not reflecting the love. 'Di ba na meron tayo kasi dahil sa atin, but we are reflecting this kind of love. Bakit? Kasi nire-reflect natin si Jesus. Amen. Are you here? Tapos na po ako. I'm done. Hindi nyo po napansin, no? Jesus gave this new covenant to all the disciples. 'Di ba? Anong senaryo po dito? Sabi ko kanina, 'di ba? Last Supper yan. Huling gabi yan na magkakasama sila. Meaning po, sa mga disciples, binigay niya to sa mga disciples niyang matagal niya nang nakasama. Sa mga disciples na nakaka-witness ng miracles, healing, deliverance, power niya. Bakit siya nagkaroon ng new? Okay, pwede namang sabihin ni Lord, a commandment eh. Bakit may new? 'Di ba? And take note po, bago siya umalis, nung binigay niya po ito, 'di ba? Bago siya mahuli. It's because of what? The tendency na possible po makalimutan ng disciples yung pinaka-reason bakit sila magpapatuloy sa mission. Bakit sila magpupatuloy sa ministry kahit wala na si Jesus. Question, may possibility ba na huminto sila sa mission or even sa ministry? May possibility ba na hindi nila ituloy ang nasimulan nila kasama si Jesus? You know what? Nung minimeditate ko po yung word, no? Yan po yung question ko na, possible ba? And you know what? God answered, yes. Yes na. Paano ka magpapatuloy sa isang bagay na alam mong wala na yung nag-umpisa nun? Paano ka? 'Di ba, Lord, paano kami? Lord, anong mangyayari sa amin? Lord, wala ka na, aalis ka na. 'Di ba? Paano ka magpapatuloy sa isang misyon na alam mong may isa kang kasama sa grupo na nag-betray kay Jesus, na na-witness mo kung paano niya binitray si Lord. Tapos yung isa, i-deny pa siya ng 3 times. Hello, yung tiwala mo nun, teka lang, wait lang, parang ayoko na, parang wag na lang, baka kasi sa akin din baka sa akin din gawin yan. Di ba may eh? Okay? Paano ka tutuloy kung alam mo namang may kakaharapin kang pagsubok, may kakaharapin kang persecution? Hello? Paano ka tutuloy kung alam mo, okay, 'di ba alam mo yun na pwede kang matakot, pwede kang magduda, pwede kang ma-persecute. But you know what? Gusto ko po sabihin sa inyo, church. Hindi ibig sabihin ni Jesus na siguradong tatalikod ang kanyang mga disciples. The point is, alam niyang may kahinaan ng tao. Alam niyang may kahinaan ang kanyang disciples. Alam niyang darating yung takot, alam niyang darating yung temptation, yung kaba, yung doubts and everything. Binigay ni Jesus yung utos na love one another sa panahong pinakamadaling sumuko yung kanyang mga disciples. Alam niyang darating yung betrayal, alam niya yung failures, alam niya yung persecution, alam niya lahat. Alam niya yung pagkawala niya mismo physically, yung presence niya. Iiwan niya yung mga disciples na he knows that God is, Jesus is all-knowing. He is God. Kaya nga, no, ang love nila ang magiging dahilan para manatili silang nagkakaisa at magpatuloy sa misyon. Ang Christ-like love ang magiging pandikit ng kanilang discipleship at ang patunay sa mundo na sila ay tunay na mga disciples ni Christ. Kaya nga, no, the Lord is encouraging us na huwag tayong tumigil magmahal kasi nagbago yung tao. Huwag tayong tumigil magmahal kasi nasaktan ka. Don't stop loving because hindi ka na-appreciate.
But instead, keep loving kasi alam mong umpisa pa lang, minahal ka ni Lord. Remember this, when we refuse to stop loving, we show to the world and to all the people around us that we truly belong to Jesus. So tonight, can we commit ourselves in loving one another? Hindi dahil sinabi sa'yo ng leader mo, hindi dahil sinabi sa'yo ng pastor mo, o dahil inutos sa'yo ng ibang tao, pero kasi alam mong utos siya ng Panginoon. Kasi alam mong ito yung gusto ni Lord. You commit yourself in loving others as Jesus loves you kasi alam mong una, okay, alam mong ikaw yung unang nakaramdam ng pagmamahal na ito kay Christ. When Jesus was about, you know, na maipako siya sa cross, he has bago siya umalis, he had one last opportunity to tell his disciples ano yung kailangan na maging identity nila. Ano yung dapat na maging identity nila after, okay, o after siya mawala. Isang bagay na minake sure po niya bago siya mawala, yun ay ang makilala ang mga disciples niya na nagmamahalan sila. Na punong-puno sila ng pag-ibig, tulad ng pag-ibig niya. So tonight po, the Lord is challenging us, do not stop. Do not stop obeying Jesus' command to love. Even people, no, nadi-disappoint ka. Even yung kindness mo, yung ikaw mismo, nagpapakita ka ng kabutihan pero hindi na-appreciate. Even when obedience is very difficult, hindi siya madali. Pero you know what? God is challenging you, keep loving. Do not stop loving like Jesus. Love with forgiveness, love with patience. Amen. Love with, humility. Love with sacrifice. Don't be selfish, but be selfless. Because Jesus never stopped loving you. Hindi naging selfish si Lord sa love niya sa'yo. Sana tayo din. Huwag tayo maging selfish sa love na pwede nating ibigay sa iba. Huwag lang si Lord yung mahalin natin. Hindi po pwede yon. Mahalin din natin yung mga taong nasa paligid natin. Do not stop love. Do not stop being a witness of Jesus through your love. Why? Because the word is not just listening sa kung ano lang yung sinasabi mo, but the world, other people, yung school mo, katrabaho mo, pamilya mo, okay, is watching how we live. Amen? Pamilya mo, napapanood ka. Community mo, kapitbahay mo, napapanood ka. And they will decide, okay, what they believe about Jesus. Maniniwala sila sa Panginoon, okay, based kung papaano kanila din tinitignan. Hello? Hello, are you here? Sino po dito naintindihan po yung first topic natin? Yung first theme natin ngayon. Amen. Hallelujah. Can we have a heart reaction po dyan sa mga naintindihan po ako? Grabe po yung word na to. God is, giving us a new kindness commandment. Well, kung dati, ikaw lang sa sarili mo, ikaw na nagmamahal o standard mo lang, why not tonight? Can we commit ourselves? Lord, I want to love people again. I want to love my pastor. I want to love my co-leader. I want to love my coach. I want to love my kasama sa life group. Hindi sa love na galing sa akin, hindi galing sa standard ko, pero Lord, love na galing sa'yo. Can we close our eyes right now? And let's take this challenge. Hallelujah, Jesus. Right now, pwede ba? Can you evaluate yourself? Can you evaluate your heart at this very moment? Hallelujah, Jesus. Paano ka ngayon kinausap ni Lord? Paano ka ngayon challenge ng Panginoon? May ini-impress ba si Lord sa'yo ng mga tao ngayon na gusto niyang pag-extendan mo ng love? O may mga ini-impress din ba sa'yo si Lord ng mga tao na dati dapat na pag-extendan mo na sila ng love, nabigay mo na yung love, or pwedeng dapat na iparamdam mo na yung love, pero dahil nakatingin ka dun sa estado nila, hindi mo siya nagawa. Why not today? Can you challenge or can you accept the challenge right now? Sabi ni Lord na keep choosing. Keep choosing love.
Kasi walang sayang sa pagsunod mo. Keep choosing love kasi ako yung sinusunod. Nakikita ko yung heart mo right now. Hallelujah, Jesus. God is speaking to you. Kung ikaw ngayon, you are convicted to kneel down and pray for that kind of love, for that kind or that kindness, love or commandment from the Lord. Okay lang ba? Sige, gawin mo yan. Taas mo yung kamay mo. Taas mo yung kamay mo. Any gesture na pwede mong gawin. Taas mo yung kamay mo. Pwede mo ilagay yung kamay mo din sa puso mo. Any gesture na alam mo na, Lord, I want that kind of love. Lord, I want that kind of love. Lord, ibalik mo ako doon. Ibalik mo ako sa puso. Kung ano yung puso mo, Lord, God, yun yung maging puso ko. Kung paano ka magmahal, Lord, yun din ako magmahal. Lord, I don't want to be selfish. Ayoko nang magmahal kasi dahil sa gusto ko lang o dahil sa standard ko lang. But I want to love people. I want to love my church. I want to love my leaders, my pastor, Lord God, kasi Lord, ito yung love na nararamdaman ko sa'yo. Because this is your commandment. Hallelujah, Jesus. Come on right now. I just want to give you time, a minute, probably, to meditate right now. Jesus. Hayaan mo na ngayong gabi na to, inject sa'yo ni Lord. Lagay niya sa'yo yung puso niya. Lagay niya sa'yo. Palitan niya yung puso mo ng puso niya. For you to love one another, for you to love that person as Christ loved you. Lord, help us to be the kind of a disciple who loves so deeply. Lord, tulungan mo kaming maging disciple, Lord God, na kayang magbigay ng kapatawaran, that we forgive so freely, Lord God, that we serve, Lord God, so humbly, Lord, and sacrifice willingly, na kapag in-encounter po kami ng tao, hindi nila makikita, Lord God, yung kami. Hindi nila makita yung galing namin. Hindi nila makita kung sino kami, pero Lord, ang makikita nila ikaw. That they may see you in our lives. That we may reflect you, Lord God, in our lives. Yeah, Lord, tonight, we are committing to become your true disciple. We will never stop obeying. Hindi kami hihintong magmahal. Hindi rin kami hihintong magmahalan, Panginoon, sa loob ng iyong simbahan. Tulad ng pagmamahal mo sa amin. We will never stop, Lord God, showing the people or to the world, Lord God, kung ano ba talaga yung true disciple. Because we believe, Lord, a true disciple is known by a Christ-like love. A true disciple, Lord God, hindi mag-give up sa mga taong gusto mong mahalin namin, Panginoon. Kaya Lord, punuin mo kami ng iyong pagmamahal. We love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yarabakatarabashika, yarabarabarababa. Yarabababahandala, yarabakatarabashika, yarabarabarababa. Yarabababashi, yarabarabaraba. Di pa tapos si Lord right now. God is ministering all of us here.
in the online. Yararabashi, yarabarabarababababa. Garabakatarabashi, kayarabarabaraba. Have a commitment heart. Have a commitment heart. Lord, I will accept that new commandment in my life, in our lives. Lord, we love you. We praise you, Jesus. Tinataas ka namin, Panginoon, sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin. This is our prayer, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.